Okay, Francis, go. Francis! May badoy. Okay, papagsalitain na natin to si Francis. Pagaling na magsalita to eh. Nasasabi niya ngang nandito na siya, tapos naka-vlog pa eh. Makanta pa yan. Hey guys. Sige, brother. Paano maging sigurado sa mga Napamura. Sinabi, pakina, hindi ko masabi. Yun, diretso siya magsalita eh. Sige na, babasa mo lang. Babasa mo lang ito. Siya rin kasi pasimuno ng tawanan eh. Ito si Francis. Siya rin yung pasimuno ng tawanan. Tanong mula kay Budoy, paano maging sigurado sa mga ginagawa? Unahin mo munang alamin kung ano resulta ang kailangan mo. Doon ka muna, ano ba resulta ang gusto mo? Doon ka muna magsimula, ano resulta ang gusto mo? Doon sa resulta ang gusto mo, tsaka mo ngayon malalaman kung ano yung dapat mong landas na takakin para makarating ka sa resulta ang gusto mo. Yun na mismo yun. Yun nga yung hindi ko maintindihan sa iba eh. Yung konsepto ba ng common sense? Yung konsepto ng common sense. Yung common sense hindi ganun ka-common eh. Tapos inuungkat ko rin sa isip ko kung paano ko ba ipapaliwanag sa pinakamalinaw na paraan yung salitang common sense. Kasi ano Tagalog ng common sense? Hindi naman sentido común. Bakit? Spanish yun. Ano Tagalog ng common sense? Hindi ko alam. Hindi ko alam kung anong Tagalog ng common sense. Pero paano mo papaliwanag sa isang tao na Pilipino, na ordinaryong taong bayan, yung konsepto ng common sense? Tapos eventually, paglipas na ilang panahon, sa haba ng panahon na iniisip-isip ako paano ko ipapaliwanag. Kahit nga yung translation lang nun, ang hirap eh. Diba? Na-realize ko, kailangan palang malaman mo muna kung ano talaga yung pinakakabuod-buuran ng resultang gusto mo. Yun muna. Unahin mo munang isipin kung anong mangyayari pag ginawa mo ang mga bagay-bagay. Doon ka muna, unahin mo muna yung dulo. Tapos siya ka magsimulang humakbang. Pag naintindihan mo yung dulo, yung paghakbang mo mas sigurado. Dahil alam mo yung direksyon kung saan ka papunta. Yan yung konsepto ng common sense. Na hindi masyadong maraming tao yung nag-iisip kung ano ba magiging resulta ng bagay na ginagawa nila. Kasi halos lahat, kumikilos na lang. Tapos pag nagkamali, tsaka ayusin yung kalandas niya. Pero makakat mo yung haba nung panahon na nagkakamali ka, kung umpisa pa lang, inisip mo na agad, ano ba talaga magiging resulta ng bagay na gagawin mo. Maraming bagay, maraming action, walang common sense eh. Napakaraming action, walang common sense. Lalo na sa mga ordinaryong taong bayan, walang common sense. Bakit? Kasi hindi mo na nila iniisip kung ano ba magiging resulta. Tignan mo, katulad lang, albawa, dyan sa Antipolo. Diba? Lapit na sa Antipolo eh. Nakita niyo yung barilan dyan. So ngayon, ano nangyari? So ano nangyari? Merong isang parang hindi magkaintindihan kung parehas ba silang arugante o yung motor lang yung arugante. Pero ang bottom line, hinabol pa nung motor. Nagsama pa siya ng mga kung sino man, na mga kasama niya rin sa kalsada, na mga hinabol nila yung motor. Nung habulin ngayon yung motor, hinarangan nila. Nung hinarangan, bumaba yung may-ari. Tapos nagkasuntukan sa kalsada ng maraming ulit. O tapos pagkatapos nun, binunot ang baril, pinagbabaril ngayon. Na yung common sense mo lang na hindi ka naman na ikaw na motor, kung palagay mo man arrogante, hinarangan ka, bla bla, hinat ka, hindi ka naman na paano eh. Pero hahabulin mo pa, yun mapapano ka talaga. Wala kang common sense eh. Wala kang common sense eh. 'Di ba? Hindi ka na paano, walang nangyari. Kung sana pinabayaan mo na lang at hindi mo na hinabol, hindi sana ka nabaril. Common sense. Hindi mo man lang naisip na nakakotse yan, may perang bumili ng baril yan dahil mas mura ang baril kaysa sa kotse. Ang tanga eh. Diba? Mas mura ang baril kaysa sa kotse. Samahan mo pa ng lisensya, mas mura pa rin yan kaysa sa kotse. Yung hinahabol mo, alam mong may pera eh.
Kahit lang magkasuntukan lang kayo, tapos magkadimandahan lang kayo, alam mong malaki porsyento na manalo yung may pera. Ba't may pambayad na abogado yun eh? Ikaw na nakamotor, sa madalas na pagkakataon, hindi naman lahat ng pagkakataon. Pero alam ko kasi yung pakiramdam na nakamotor ka na wala kang pera. Tapos ang meron lang sa'yo, bayag mo lang at saka tapang mo lang. O tapos ngayon, pag nagkasuntukan kayo, nagkadimandahan kayo, mananalo ka? O baka puro aangas ka lang, dinadaan mo dahil sa dami ninyong mga nakamotor. Nagmomotor din ako eh, pero hindi naman kami ganyan sa kalsada. Diba? Hindi na ngayon. Tumatanda na tayo eh. Yun. Yung konsepto ng common sense, paano mo malalaman kung tama ba yung daan na tinatahak mo? Unahin mo munang alamin yung dulo bago ka magsimulang humakbang. Yun ang sagot ko ron. Next, go. Connected lang din dun. Kagaya po nung sabi nila, unahin mo munang alamin yung dulo bago ka humakbang. Meron po bang mga paglago na or resulta na maaaring hindi maganda yung epekto sa iba? Oo, may mga daan na tila matuwid sa isang tao, ngunit ang wakas niyo ay mga daan ng kamatayan. Yun nga yung dahilan kung bakit dapat kapag alam mong malaking desisyonan, magtanong ka na sa nakakaalam, huwag kang dunong-dunungan. Mga tao napakahilig sa dunong-dunungan. Ano ikayan? Ako, sakit lang ika ng tiyan lang. Muscle spasm. Tangina mo, appendicitis na pala yan. Tangina ng bobo mo, muscle spasm ka pa. Mawawala rin yan mamaya, dolphinal lang yan. Tangina pa, Jessic lang yan. Tangina yan. Hindi ka pa magpakonsulta na lang sa doktor para tapos na agad yung problema mo. Dunong-dunungan ka pa, galing-galingan ka pa, hindi ka naman eksperto dyan. Diba? Ganun yun. Kapag malaking desisyonan, para hindi ka pumalpak, magtanong ka na sa nakakaalam. Yun ang sagot ko ron. Sa pangkabilang buhay na, gaano kalaki advantage ng paggawa ng mabuti sa kabilang buhay ba? May mga bagay na paggawa ng mabuti, hindi advantageous eh. Minsan nga, yung paggawa ng mabuti, dun ka payayariin eh. Kasi may mga, ganyan nga, gaya nga ng sabi ni Solomon, may mga daan tila matuwid sa isang tao, ngunit ang wakas nyo ay mga daan ng kamatayan. Nakasulat din naman sa Biblia na sila na dinadakila ng mga tao ay karumal-dumal sa paningin ng Panginoon. Yung mga bagay na ginawa mo, na ang dahilan kung bakit mo ginawa yun, para mapuri ka lang ng kapwa-tao, nandidiri ang Diyos sa ganun eh. Hindi interesado ang Diyos sa ganung konsepto eh. Na ginagawa mo yung bagay na ginagawa mo para mapuri ka ng tao. Hindi interesado ang Diyos sa ganun eh. Yung mga mabubuting tinatanggap ng Diyos, yun yung sabi nga ni Kristo sa Biblia, yung ginawa ng iyong kaliwang kamay, wag nang maalaman ng iyong kanan. Yung mga itinatago mo na mga mabubuting gawa na kayamanan mo sa kabilang buhay, yun ngayon yung itinuturing ng Diyos. Yun ang ikino-consider. Ngayon, sasabihin, hindi ka kasi may mga ikang gawang mabuti na barang basahan sa paningin ng Panginoon. Ay, dalawang klase kasi paggawa ng mabuti. Isang paggawa ng mabuti sa paningin ng tao at saka isang paggawa ng mabuti sa pananampalataya. Magkaiba yun. Iba, hindi daw kailangan gumawa ng mabuti, hindi na kailangan gumawa ng mabuti. Huwag mo kakalimutan kung paano ang katawan na walang espiritu, hiwalay sa espiritu ay patay. Gayon din naman ang mga gawa gayon din naman ang pananampalataya na hiwalay sa mga gawa ay patay. Walang kwenta ang pananampalataya pag walang pagkilos. So ang tinatanggap na Diyos na klase ng mga paggawa, yung mga paggawa na may kalakop na pananampalataya na hindi mo pinapakita sa mga tao, hindi ka ipokritohan. Yun ang sagot ko rin. Hindi marami ako nakatago. Wala nakakaalam. Sa luwap lang ako, boss. Yeah. Paano mo malamang mabuti yung isang tao? Nyari, dahil ba na hindi siya gumagawa ng masama o wala siyang kakayahang gumawa ng masama? Mabuting tao na ba yun? Hindi. Kasi yung hindi niya lang paggawa ng mabuti, kahit nasa kapasidad niya na gumawa ng mabuti, kasalanan na yun. So nakakaalam nga ng paggawa ng mabuti at hindi ginagawa, ito'y kasalanan sa kanya. Katamaran yun eh. Alam mo yung paggawa ng mabuti, ayaw mong gawin, tinatamad ka. Alam mo yung paggawa ng mabuti, hindi mo ginagawa. Anong dahilan ba't di mo ginagawa? Diba? Alam mo, kalokohan yung sinasabi ng iba na basta wala ka raw ika naapakang ibang tao. Papunta ka sa langit, dito yun. Kaya nga yung kanta, di ba, may mga kumakalat na balita na ang kaligtas ay madaling makuha. Palagay mo ba, bibigyan ka ng Diyos na walang hanggan ng buhay sa katamaran mo na gumawa? Na ang dahilan kung bakit ka bibigyan, sinasabi mong walang hanggang buhay, dahil lang wala kang inagrabyadong tao? Pero wala ka rin ginawang mabuti.
Ano, tenga ka lang sa bahay nyo, gano'n, nakilata ka lang, couch potato, Netflix ka lang, scroll ka lang, nod ka lang ng Pornhub, gano'n, okay ka na, wala ka naman nakagrabyadong tao. Okay ka na ron? Tangin na. Alam mo, mabigat ang konsepto ng kabutihan. As much as mabigat ang konsepto ng paggawa ng kasamaan, mabigat din ang konsepto ng paggawa ng mabuti. You have to actively seek to be kind. Kailangan ikaw mismo ang naghahanap ng paraan para maging mabuting tao ka. At hindi madali yun. Puta, yung pagtigil ko lang ng pag-yosi ko eh. Tama, ang bigat. Nakita nila masaya yun. Nilalagnat-lagnat pa ako eh. Diba? E tinan mo katulad ngayon. Alang-alang sa kapwa-tao. Ang sama ng pakiramdam ko ngayon. Pakinggan mo yung lalaugang ko. Wala sa ulo. Pero dahil sa inyo, tapos mga kapwa-tao na rin at the same time, hindi man tanggapin ng Diyos ito, may marami naman ako mga ginagawa mga bagay na behind the scene na lang. Akin na lang yun, wala na iba nakakaalam nun. Pero you have to actively seek for kindness. Kailangan naghahanap ka talaga ng paraan para makagawa ng mabuti. Hindi yun dahil lang wala ka nakagrabyado, okay na yun. Putang ina, palit lang kailang kalagayan ng Diyos, maintindihan mo eh. Ikaw yung lumagay sa Diyos. Diyos, wala naman akong ginagawang masama eh. Wala ka rin ginagawang mabuti. Ano, labas mo, tamad. Papasok ka sa karya ng langit, tamad ka. Nanay mo nga lang, tamad ka. Ayaw sa'yo eh. Diyos pa kaya. Sige, last one. Siya na naman pasipuno ng tawanan. Cute ni Francis. Francis, dami mo na naman pera. Alam mo, may pakiramdam nga ako mauuna pa sa akin sa Project 1M2 eh. Ang daming pera ni Francis eh. Lahat ng pera niya naiipon oh. Abono ko na naman kanina, Shopee. Tigilan mo na pagiging frosty. Sige, basahin mo. Hindi, mabasa mo sa kanya. Lagay mo nga ito malapit sa kanya. Sige. Sige, balata mo. Ayan. Paano Yung feeling na parang nasusuko. Binibuluhan pa eh. Sige, balata mo. Babasa mo na nga lang. Babasa mo. Practice ka, Francis ha. Kailangan ko bago matapos yung Project 1M, nakakapagsalita ka na ng diretso ha. May nakalagay dito, boss, paano maglulo sa panig? Bakit na seryoso ba yan? Meron na, meron. My God. Ito. Sa akin mo pa talaga yung tinanong, ano ba gusto mo mag-demonstrate ko sa'yo? Ang pakit talaga, bakla ka talagang hayop ko eh. Ito yung legit na tanong, boss. Ito yung legit na tanong mula kay Francis. Paano makakaiwas sa pagkabalisa sa isang bagay o pagkapraning sa mga ginagawa na tama naman? Tuloy mo yung, alam mo, pag nagpapakapraning ka sa mga bagay na alam mong ginagawa mong tama naman, ibig sabihin hindi ka pa masyadong busy. Ay, ibig sabihin niya, kailangan dagdagan natin ang trabaho ni Francis. Ibig sabihin, hindi ka pa masyadong busy. Tangina na, may oras ka pa magpakapraning sa alam mong bagay na ginagawa mong tama naman eh. Ano ba kasi yung iniisip mong tama? O baka may tama? Lulo sa banig. Alala! Putang inalala! Ready niya ba talaga yung tanong? Ay, putang inalala! Ang lupit ng Francis namin, guys. Francis na lang yung kantahan mo. No. Napapraning ka ba talaga? Okay na yan. Ayos na yan. Kanin na bisayang amin. Sino pa ba kumain? Wala na ako. Pagod na. Kasi, masama na lang muna ako. Gusto ba yun? Ba't adal?